buwan na akong nasa kwarto ko. Some of you might say na get a job, motherfucker, huwag kang magreklamo na hindi ka nakakalabas ng bahay. Well, meron akong trabaho and work from home ako, kaya hindi ko kailangan lumabas ng bahay para makapagtrabaho. I'm kinda semi-employed. Kaya sinisipag ako sa paggawa ng content, mapa YouTube man o TikTok, kasi ayun na lang yung pinaka nagiging libangan ko ngayong bakasyon. Bakasyon ko, hindi ako psych student ngayon kasi bakasyon ko eh. And isa sa mga paborito kong feeling talaga is yung pagpipindutin ko na yung upload button sa YouTube kasi ewan ko, paborito ko talagang platform yung YouTube sa lahat ng social media eh. And alam kong sinabi kong kwarto mo yung pinakamagandang lugar sa buong mundo, pero mag-explore ka naman na ibang lugar. Okay, let's touch some grass. Kasi matagal-tagal na rin akong di lumalabas ng kwarto ko. Parang ilang linggong yung mga video ko puro nasa kwarto ko lang. And yeah, kung iniisip mo na nasa isa akong random na talahiban, hindi. Nasa tabi ako ng SM. Pakita ko sa inyo. No, hindi siya masyadong kita. Pero papakita ko sa inyo kapag pumunta ako ng SM talaga. Makikita nyo kung ganong kalapit ako sa SM. And may mga nag-iisip na dahil kapitbahay ko yung SM, akala nila like literal na katabi ko siya sa kalsada. But no, katabi ko yung SM through the woods. And actually, yeah, medyo sinasayang ko yung fortune ng pagtira dito sa, parang probinsya yung vibe na lugar. Tapos, lagi lang ako nasa loob ng kwarto. Eh, may ibang tao na magta-travel pa sa probinsya para lang ma-enjoy yung tahimik na buhay, samantalang ako nasa loob lang ako ng kwarto ko. And ngayon, sige, gagala tayo. Igagala ko kayo dito sa lugar namin. Well, technically hindi to sa amin kasi kanino ba ang talahiban? Wala namang may-ari ng lupa kapag talahiban, 'di ba? Or usually, ewan ko. And yeah, look at this shit. Wow. Sige, punta tayo SM. Hindi. Pupuntahan lang natin yung SM para makita siya ng konti. Okay, wait na. Okay, shit. Pag ako nadapa dito, dinadala ko kay sa random adventure. Shit. Okay, muntik na ako madapa. Yeah, look at this. Wow, tubig. Ayan, gantong katagal na ba akong di nalabas na bilib ako sa mga nakikita. Hindi pa ako nakakapunta dito sa parting to eh. So this is an adventure para sa akin. And sinama ko kayo sa adventure ko. Yeah, look at that water. Sheesh. Yan, SM. Hindi masyadong kita pero yan yung parking ng SM. Yan. And yeah, punta tayo SM. Sheesh. Init, di ba? Kahit nung tag-init, yung sobrang taas ng heat index, hindi ako tumatambay ng SM kasama yung mga tropa ko kahit kapitbahay ko lang yung SM. Isa sa mga routine ko tuwing linggo, which is hindi ko na masyadong nagagawa ngayon, is lumabas para magsimba ng walang dalang cellphone. Okay naman mag-SM nang walang dalang cellphone. And hinikayat din kita na try mo yung gawin para mapahinga din yung utak mo sa social media. You know what I'm saying? Yan, ito. Iwan ko to dito. There's absolutely no way na magbablog ako sa harap ng mga tao. Hindi pa ganong kakapal yung mukha ko. Malakas ah. Sana! Totoo lang, hindi ko alam anong ginagawa ko dito. Bukod sa may binili ako, isa yun sa pros ng pagtira malapit sa SM. Pag may bibilin ka, punta ka lang SM. Tapos ayun na, may mabibili ka na. Pag gusto mong kumain, mag-iaya ka sa SM. Hanap ka ng makakainan at maraming kakainan dito. Kaya para malaman mo kung ang isang tao ay taga Dasma ba, titignan mo yung suot niya kung nakapangbahay lang siya. Pag nakapangbahay lang siya sa SM, ibig sabihin lokal yan. Hindi na kailangan mag-fiesta mo, fit check. Pag lokal, hindi na kailangan mag-effort na magbihis.
Okay, bago ako mag-edit, I just figured out na yung mga pinagsasabi ko kahapon para mag-outro is wala palang audio. Kaya ngayon kailangan kong ulitin yung mga pinagsasabi ko para magkaroon ako ng matinong outro sa vlog na to. Basically, what I was saying was, ang swerte mo kapag nakatira ka malapit sa SM Dasma. Kasi bukod sa malapit ka sa isang mall, malapit ka rin sa isang simbahan. Pwede ka magsimba pagtapos nun, diretso ka ng SM for a date or whatever. Pero for me, never ko nagawa kasi never naman ako nag-girlfriend. And yeah, I don't really care kasi for 2 straight years nagawa ako magsimba mag-isa dire-diretso kada linggo unless may bagyo. And that's something na hindi ko na ini-story or sinishare sa harap ng maraming tao kasi ayaw kong mag-virtue signaling. Isa sa mga ayaw kong gawain ng mga tao is yung pag-flaunt ng mga magandang gawain nila. Kapag naman nagsisimba ka, it doesn't automatically makes you a good person eh. And yung pagpunta mo sa simbahan without trying na maging isang mabuting tao, is not enough para hangaan ka ng mga tao. And yeah, I may sound very hypocritical sa pag-criticize sa mga ganong klaseng tao when kaka-point out ko lang na for 2 years straight, dire-diretso yung pagsisimba ko linggo-linggo. Well, hindi ko yung pinoint out to impress people. In fact, kabaliktaran yung dahilan kung bakit ko siya pinoint out. Gusto kong maging transparent sa mga nanonood sa akin kasi it turns out na isa lang din talaga akong tao, nagkakamali. After mamatay ng homie ko na si Luis, parang nag-spiral yung buhay ko pababa. Pero it's not only because nawala siya. Siyempre may iba't iba tayong problema and hindi ko na i-open yun sa inyo kung ano yun. Hindi na ako magiging specific. Basta guess nyo na yung point na may kanya na tayong malalaking problema. And habang naranasan ko yun, I found myself talking to God less. And then one time nagkaroon ng blessing sa akin, tapos nagkaroon ulit ng blessing, tapos nagkaroon ulit ng blessing, tapos bumalik ako ng bumalik hanggang sa padami na ng padami yung blessing sa akin. And you know, nakakatawa yung irony. Kasi kahit tinalikuran mo yung Diyos, babalik at babalik ka sa Kanya. Kasi magbabalik at magbabalik din siya sa'yo kapag may ginawa kang mabuti. So bottom line is, tao ka lang and you need God kahit anong mangyari. And I guess matinong outro na yan, yun lang naman.